ganito pala mga kababayang eksena na nangyari. Di umano dito po sa Zoom meeting nitong sina Fiona mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo, nung nakaraan na nagkaroon sila ng Zoom meeting na kung saan nakapublic, meron palang isang tao na nagtatanong. Kaso nung nakita na nagalit itong si Sarah, hindi na itunuloy yung pagtatanong. So ito, pakinggan muna natin to. Diba? Princess, you're raising your hand. Pwede pong magtanong? Ay, hindi na ako magtatanong sa'yo kung galit ka. Diba? Oh. Princess, you're raising your hand. Pwede pong magtanong? Ay, hindi na ako magtatanong sa'yo kung galit ka. Diba? Oh. Princess, Isa pa. you're raising your hand. Pwede pong magtanong? Ay, hindi na ako magtatanong sa'yo kung galit ka. Diba? Ano ba mga kababayan? Yan ang may panimula pa. Ito talaga yung topic natin. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, ito pong kung matatandaan nyo, itong si Sarah nagbanta. Diba nagbanta siya kay PBBM at kay First Lady Lisa Marcos at kay House Speaker Romualdez na kung saan ipapatumba po niya ito kung sakali na may mangyari daw sa kanya. Kahit pasabihin ni na Bato de la Rosa na ito ay conditional threat mga kababayan, banta pa rin po yun. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating post galing po mga kababayan dito sa People's Tonight. Sabi po kasi dito, video ng pagbabanta ni BP Sara, Authentic NBI. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation NBI ngayong linggo, Nobyembre 24, ang authenticity ng video kung saan sinabi ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay niya si President Ferdinand Marcos Jr. kapag may nangyaring masama sa kanya. Bukod sa Pangulo, ipinapatumba din ng Vice Presidente sina First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. 2 beses din nilinaw ni BP Sara na, sa video na ang sinabi niya ay no joke. Ibig sabihin 2 beses niyang sinabi na hindi po siya nagbibiro. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na ang video ni BP Sara ay hindi pineke o ginamitan ng artificial intelligence AI. Kasi mga kababayan, yan po ay live. Live po niyang sinabi yan at live po niyang ini-announce na ipapatumba niya itong si PBBM, si First Lady at itong si Congressman Romualdez or itong si Speaker. Sabi pa dito, at ang aktual na report ng Cybercrime Division tungkol sa pagiging authentic ng video ay naisumite na sa kawanian sa Department of Justice DOJ. Ayon po yan mga kababayan sa ulat ng DZBB. Sabi pa dito, depensa naman. Ito kasi yung tanong dyan, nahimasmasa na ba si Sara Duterte? Kasi ito po yung depensa niya. Sabi po dito, depensa naman ni BP Sara Duterte, hindi raw banta laban sa Pangulo ang pahayag niyang iyon, kung hindi pagpapaalala tungkol sa sarili niyang seguridad. Yan po mga kababayan, yun daw sinasabi nitong si Sara Duterte. Kaya pala, kung matatandaan nyo, etong si Sir Ronald Llamas, may nabanggit siya dun sa interview niya dito kay Christian mga kababayan ng PAC-PERS. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, kay Christian Isguera ata yun, na kung saan may binabanggit itong si Sir Ronald Llamas na di umano parang nahimasmasan etong si Sara Duterte sa mga pagbabanta niya. Ngayon, ang depensa mga kababayan nitong si Sara, hindi naman daw po siya nagbabanta. Ito daw po mga kababayan, yung sinabi niya ay pagpapaalala tungkol lamang daw po sa sarili po niyang seguridad. So biglang nahimasmasan etong si Sara Duterte at iniiba niya ngayon at inililihis po niya yung usapin ng mga binitawan niyang salita. Baka nakakalimutan po ng ating Vice Presidente na yung binitawan po niyang salita ay viral na hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Dahil unang-una sa buong kasaysayan, ngayon lang tayo nakakita, kahit yung mga taga-ibang bansa, ngayon lang sila nakarinig at nakakita na yung Vice Presidente ay nagbabanta. Nagbabanta sa presidente mga kababayan. So kaya pala may binitawan si Sir Ronald Llamas na nahimasmasan etong si Sara kasi ang depensa niya hindi daw pagbabanta pero pagpapaalala sa kanyang seguridad.
yung sinasabi po niya. So maliwanag naman, mga kababayan, na ayon po sa NBI, walang pineki dun sa video kasi baka palabasin nitong mga taga-suporta nitong si Sara Duterte na artificial intelligence yung sinabi dun sa video, mga kababayan, na ito na kung saan nagbabanta etong si Sara Duterte. Ayun o, kung makikita nyo talagang eto yung video ni Sara. Mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ayan, Packpers. Oo, doon ko narinig yan. Anyway, pagpatuloy pa natin. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. O yan, maliwanag mga kababayan ha. Ngayon, pakinggan naman natin kasi naisumiti na daw, yung lahat ng yung mga dokumento, yung mga aktwal mga kababayan sa kawanian ng Department of Justice sa DOJ. Ito naman ang sagot mga kababayan ng DOJ. Basahin po natin. Sabi po dito, hindi rin papalampasin ng Department of Justice DOJ ang mga banta ni Vice President Sara Duterte kay President Bongbong Marcos Jr. at ang iba pa niyang mga nakakabahalang pahayag. Ayon sa DOJ, sinisilip na kung posibleng mauwi sa prosecution si Duterte na nahaharap sa mga aligasyon ng korupsyon dahil sa mga maanumalya niyang umanong paggastos ng milyon-milyong halaga ng confidential funds. Sa ad ni Duterte, hindi niya binantaan si Marcos. Lantaran niyang sinabi na may kinausap na siyang hitman. Hindi daw niya binantaan si PBBM, pero lantaran niyang sinabi na may kinausap na siyang hitman na anytime na may mangyari kay Sara mga kababayan, pwedeng si PBBM yung ipatumba. Pero ang tanong kasi dito, alam niyo naman si Sara kanina ko pa ito sinasabi, doon sa una nating live, si Sara may peklat sa leeg mga kababayan, at nung tinanong si Sara Duterte kung ano yung nangyari sa peklat niya sa leeg, ano ba yung sabi niya? May nagtangka daw sa kanya na gurgurin siya. Kaso nga lang hindi daw nagtagumpay. Di ba kung iisipin natin, sino ba yung possible na makalapit kay Sara? Una, yung kanyang sarili. Pangalawa mga kababayan, yung kanyang asawa. Kaya ngayon kung titingnan po natin, etong si Sara pwede niyang gawin na tanggalan ng buhay yung kanyang sarili. At pwedeng palabasin ng mga kaalyado nito na ang may pakananon ay si Speaker Romualdez at etong sina PBBM. Kaya sina PBBM ang babalikan. So ngayon, maliwanag naman po sa DOJ mga kababayan na hindi rin po nila palalampasin etong mga ganitong klase ng pangyayari. Etong mga pagbabanta ni Sara Duterte kasi nga naman mga kababayan talagang kahina-hinala po yan at talagang malaking usapin po yan. Yun na nga lang nangyari sa teacher dati na nagbanta kay Duterte. Yun nga kinasuhan mga kababayan, normal na mamamayang Pilipino po yun. Eto pa kayang si Sara Duterte. Kahit pa sabihing presidente yan, nagbanta pa rin siya. Vice-presidente yan, nagbanta pa rin po siya sa buhay ni PBBM. So dapat niyang panagutan yan kapag ka napatunayan na talagang may probable cause mga kababayan, etong mga sinabi niya. So anyway, ngayon mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo, may mga binitawan din etong si Sara Duterte na masasakit na salita laban po kay Speaker Romualdez na kung saan sinasabi din ng mga taga-suporta, tandaan nyo to sinasabi din ng mga taga-suporta nitong si Sara Duterte na kung hindi dahil kay Sara, hindi daw po mananalo si PBBM sa pagka-presidente. Kumbaga, utang daw po ni PBBM yung pagkapanalo niya dito kay Sara. At yung dinidikdik ni Sara dun sa kanyang live, dun sa kanyang press briefing, yung kanilang meeting sa Zoom, na kung saan naka-live, na kung saan pinagbumumura niya at inakusahan niya ng kung ano-anong masasakit na salita, etong si Congressman Romualdez mga kababayan, eto pala ang isa sa mga tao na pinagkakautangan ng loob ni Sara Duterte. Baka lang naman nakakalimutan. Ipapaalala lang natin, baka lang naman nakakalimutan ng mga taga-suporta ni Sara na publicly nagpasalamat etong si Sara Duterte kay Congressman Romualdez dito kay House Speaker doon sa ginawang pagtulong mga kababayan ni House Speaker doon sa kanyang campaign dahil kung hindi siya tinulungan, hindi siya mananalo. Eto, pakinggan natin. Baka sabihin ng iba, fake news Tingnan nyo Sabi dito, salamat Martin Romualdez, galing kay Sara Duterte. November 22 to mga kababayan na i-post. So ngayon, siguro ito yun nung nanalo. Etong si Sara sa pagkabise. Ngayon pakinggan natin. To personally thank, publicly thank
Congressman Martin Romualdez for taking me in Lakas CMD and accepting the challenge to be my campaign, my two campaign managers during the last election. Oh. Ayan yung sinisiraan mo, Sara Duterte. Naging campaign manager mo pa. Ginawa ang lahat para manalo ka lang sa pagka-vice presidente. Sana naman marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Kahit hindi na lang si House Speaker yung magsabi sa inyo niyan, kahit kami na lang na mga bumoto sa inyo dahil suportado namin si PBBM. Sana naman tablan kayo ng konting hiya. Sana naman marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Kasi parang ang dating dito mga kababayan, yung taong bayan pa ang dapat tumanaw ng utang na loob dahil naging vice-presidente ka? Hindi. Dapat tumanaw kayo ng utang na loob dahil kung hindi dahil kay PBBM, kay House Speaker Romualdez, hindi naman kayo susuportahan ng mga Marcos loyalists. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. It was not without irritations and challenges, but you did very well. Ah. 32.2 million votes. Ah. You did it all. And alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. And ayan, mismong sa bibig na ni Sara nang galing. Magkano yung nakuha niyang boto? 32 point ano? Wait lang. 32.2 million votes. Votes. You did it all. Yan yung sabi ni Sara Duterte sa kanyang bibig mismo nang galing. At lahat ng yon mga kababayan ayon kay Sara Duterte ay dahil sa pagod at puyat ni House Speaker Martin Romualdez. Tapos ngayon binabanatan mo, sinisiraan mo. Yan pala yung tao na isa sa nagpagod, nagpuyat para manalo kang bilang presidente ka. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. You did it all. And alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. Ayan. Diba? Lahat ng yon ay dahil daw kay Congressman Martin Romualdez. Tapos ngayon, binabaligtad mo, pinapalabas mo na siya ang nangunguna sa Pogo. Pinapalabas mo na tumatanggap ng pera sa mga drug lord at kung ano-ano pang mga masasakit na akusasyon ang binabato mo. Pero yung yung personal ba mga kababayan na kahit konting hiyaman lang dahil natulungan ka ng tao, hindi sa nanunumba tayo. Pinapaalala lang natin sa kanya na masamang mag-akusa ng masama laban dun sa taong tumulong at nagpakita sa iyo ng kabutihan. Kasi unang-una, nung nangangampanya ka, inalagaan ka ni House Speaker Martin Romualdez. Inalalayan ka, tinrabaho yung mga bagay-bagay para manalo ka. Tinulungan ka sa campaign. Tapos ngayon, binabaligtad mo. Diba, ipagpatuloy pa natin. And as a candidate, I'm truly appreciative of how he took care of me. Actually, silang dalawa, dalawang campaign managers ko. I was always with food. I was always full. And lagi silang nagpapalitan na nagpapadala ng pagkain sa akin. Ayan. So one campaign manager will send today, the next day, the other campaign manager will send me food. In fact, nung kinento ko yon kay President Marcos, sabi ko, sir, alam mo, napakaswerte ko talaga dahil busog ako lagi, dahil lagi akong pinapadalhan. Sabi niya, nasaan na ba ang mga campaign managers ko? Bakit hindi ganito ang nangyayari sa akin? Kita mo, mas tinutukan ka pa ni House Speaker Martin Romualdez para lamang maalalayan ka. Di ka pinabayaan, ikaw na rin ang nagsabi, lagi kang busog. Tapos papalabasin mo doon sa mga binibitawan mong salita. Busog na busog, etong sina PBBM, sina First Lady Lisa Marcos, etong sina House Speaker Romualdez. Pero ikaw, binubusog ka naman nila. Diba, nung panahon ng campaign. Tapos ngayon, yung mga taong tumulong sa'yo, binabaligtad mo na. Yan mga kababayan, yan ba susuportahan nyo?
Gusto nyo maging leader, di marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa kanya. Paano pa kaya yung pagtanaw ng utang na loob sa mamamayang Pilipino? Kasi yung pagkapanalo niya, parang utang na loob pa natin na mga bumoto sa kanya at sumuporta sa kanya. Pambihira naman. Anyway, pagpatuloy pa natin. So I am truly thankful for all that happened. It was a learning experience for me, and I am appreciative of all that you have taught me, kayong lahat mga kababayan ko. And I commit to be beside you in the service of our country. Ayan. Kita nyo ha. Kaya ko lang naman ipinakita sa inyo to mga kababayan, hindi para ipagtanggol si Romualdez, si House Speaker. Kaya ko ipinapakita sa inyo kasi yan yung totoo na dapat maipaintindi sa taong bayan na yung inaakusahan niya at pinapalabas niya na masama sa publiko na kung ano-ano yung mga krimen na inaakusa niya, yan yung tao na nagmalasakit at nagpakita ng kabutihan sa kanya na walang hinihinging kapalit mga kababayan. Tapos ngayon kahit hindi naman siya inaano, sinisiraan niya, pinapalabas niya na ginigipit siya. Kung ginigipit ka, bakit ka pa niya tinulungan nung panahon ng eleksyon? Bakit ka pa niya inalagaan nung panahon ng eleksyon? Kung gigipitin ka din lang naman. Diba? Kaya kayo mga kababayan, isipin niyo mabuti. Kung yan ay ginigipit ngayon ni House Speaker Romualdez, bakit pa pinilit at ginawa ni House Speaker Romualdez na tulungan siyang manalo? Diba? Yan kasi mga kababayan ang tanong dyan. Kaya yung mga didisit dyan na nagsasabi ng kung ano-ano, mga bayaran daw kuno mga kababayan, dapat maging masiyasat kayo. Kasi yung totoong bayaran, hindi magpapakahirap mag-research yan at magbablog lang yan ng kung ano-ano para pikein at ipaintindi sa inyo yung kwento lang nila na walang ganito. Mga kababayan, di ba? Anyway, ayan, maliwanag yan yung katotohanan dyan na yung taong inaakusahan niya, yun yung taong unang nagpakita sa kanya ng kabutihan at naging dahilan kung bakit siya vice presidente ngayon.